Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humaling 1:00 tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babayi ako. Babae ako at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sanay, hirap kong kalusugan taglay. Pakikipaglaban, sa karahasan, isang matungtong galian. Babae ako, may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Good afternoon, good afternoon. Mayong hapon sa aton nga tanan. Mga biyan, adlaw kita subong sa Martes, Setyembre 30 tuig 2025. Mismong dulot ay pagunlad. We are down mga biyan sa katapusan nga adlaw subong nga bulan sang Setyembre, and I hope no Pagtaot ng media, nangin maayo sa inyo ang bulan sang Setyembre. buong sambayanan. Babae ako, may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may kakayahan. Mga biyan sa kinaandan, ako ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata, and welcome sa aton nga programa Babayi Ka. Mundo'y pasigawan. Subong mga bilan sang o kung subong nga adlaw sang Martes. Misa naman kita mga biyan no, ka espesyal nga bisita nga makaupod sa aton nga pagpangalagad diri sa programa Babayi Ka. Pamatian naton mga biyan no, ang iya nga istorya. May kapasayo'y nananali. Kag syempre mga biyan no, ang iyang journey no bilang isa man ka presidente sa isa ka organisasyon na kung sa diin ang mga miyembro puro mga babae. Grabe no, ang woman leading women. May karapatan, may Baloon naton mga biyan no, ang istorya, ang JCI journey kayang-kaya. sang aton no nga 2022 local organization president sang JCI Iloilo ilang-ilang. Kag sa karon mga biyan no, isa na ka Regional Skills Development Director sa Western Visayas. May kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo. Ang aton mga biyan nga bisita subong nga hapon, isa man ka certified trainer kag isa man ka registered nurse. Nani, I'm so excited mga biyan nga makaupod siya diri sa aton nga programa. I think no, this is the first time nga maka-interview ako sa iya. Isa ini siya no sa mga babayi nga gina-look up naton because no do wala nagapahuway, do wala ginakapoy. Pero mga biyan nabiskan ginakapoy ini siya, ang makita mo lang sa iya is her smiling face. Despite no sa mga kasakoon niya sa iya man nga schedule, she always has that bright smile na ginapakita no sa Happy. mga na-encounter nila. So that's why no excited kita nga makaupod later on ang aton mga biyan nga bisita, si Ma'am Marcia Angeli Ang. Ipaglaban
sa karahasan, pati sa matutong galian. Kung may mga pamangkot ka mo dira no, especially sa mga aspiring naton dira no nga mga nurse Babaya ko, or those no nga may naga-prepare no for loob, pusong totoo. examination, or those who would like to become a trainer, mga abyan basi gusto ninyo no magkuha sang tips later on kay Ma'am Marcia, pwede ka mo dira mga comments sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Babaya ko, kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Anyway mga abyan no, antes naton makaupod ang aton nga bisita subong nga hapon, Tutupad sa magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update, di ba luon naton mga abyan? kapatan. Kung bala no, may ginabantayan kita nga Ang buong sambayan na LPA sagwa sang Philippine Area of Responsibility o kung may bagyo bala kiti kahapon diri no sa aton sa syudad sang Iloilo, may batas, may kakayahan. may pila ka mga lugar no nga kinulan diri sa aton sa Iloilo City and Iloilo Province. Saan buong mundo'y pagsigawan, simulan ako. Gani mga abyan no, para magiyahan kita sang pinaka-latest nato no nga weather update so mga adlaw sang Martes magakuha kita na isang update gikan no sa aton nga DOST Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong biyang nga linya si Ma'am Lenore Silvestre sa nga Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo. Hi, hello everyone. Mayong adlaw. Muna yung ating latest weather update para sa subong nga adlaw sa Tuesday, September 30, 2025. As of 8 a.m. din ang aga, may isa kita kang LPA na nasaslatan sa pagbuhat ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ining LPA may kalayuan 1,360 km east of southeastern Luzon. Kaya may medium chance na nga mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Samtang easterly sa nag-affect sa bilog nga pungsod. Dili naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala lang natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan pangalan panago o tugas ng easterlies. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga maghalin sa direction southeast to southwest na magadalas ang makanay tugtog makasarangan nga pagpalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na nagbutlak din ng 5 to 39 a.m. pag magatulad ini 5:41 p.m. karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update. Halin din sa Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre. Madamo gid nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, kahapon no diri sa aton sa syudad sang Iloilo ug pila ka area sa probinsya sang Iloilo, mabaskog ang ulan. Ano ang rason sini Ma'am Lenore? Ang ano naman tuga na sa Israelis, ma'am. So, kung aga, mainit kumapaan kita, then pagkahapon, possible ang, ano, ma'am, ang thunderstorm occurrence. Kayo na Ma'am, you've mentioned no, may ara kita ginabantayan nga isa ka LPA outside sa Philippine Area of Responsibility. Sa ano natong ginalauman, masulod ini Ma'am Lenore sa PAR? Possible ma'am subong or buwas, ma'am. Yeah, possible nga magsulod siya sa atin nga Philippine Area of Responsibility. Kaya as of now, ara siya sa malapit sa ating nga boundaries ng ating nga PAR line. Kung mangin isa ka bagyo, ini Ma'am, no, ano ang mangin local names sa siniman nga LPA? Well, but in case naman yung bagyo siya, ato nga ipapangalan sa iya is Bagyong Paulo. Makita ba na nato Ma'am Lenore no kung ang ining no nga weather disturbance naton mangin or diin bala ang iya agi sini maapektuhan bala kita diri sa Western Visayas? Kung pagbasehan natin ang mga track, ma'am, possible sa central or northern Luzon man ang iya nga pagkatahakaw. So possible nga hindi mo kita direkta mga apektado sa sining LPA or in case or ano mangin bagyo siya. Pero dako Ma'am Lenore ang tsansa nga mangin bagyo ini? Well, sa subong mo may yara siya na sa medium chance nga maging bagyo siya ma. Ini Ma'am Lenore no ang ining LPA nato no sa karon bali subong nga hapon ginalauman nga magasulod sa PAR or tomorrow morning.
Yes, ma'am. Hoon. Ma'am, diri sa aton sa Western Visayas, no, ano ba na ang lauman nato no nga weather subo nga hapon no kung karon sa gabi say man bala ini kahapon no nga gulpihada nagbubo ang ulan. Yes, ma'am. Kung pagbasahan na natin ang ating 5-day regional weather outlook, ano man kita, ma'am, partly cloudy or generally fair weather kita until Saturday, ma'am. Then, pero sa subong adlaw, ano man, nainit yung mapang, subong kita nga aga, then possible ang mga isolated na pag-ulan-ulan. Pero as of now, ma'am, may mga area na bala nga nagaulan. Yes, ma'am. Yan naman sa may area sa Antique, parts ng area ng Aklan, then Capiz, then some parts of Iloilo, Mayara. Because of this, Ma'am Lenore, no, ano ang imo panugya sa aton nga mga tagpalamati? Ano lang, stay updated lang sa aton nga ginapang post sa aton nga social media. Pag hindi lang magsagad kapati sa mga fake news. Be mindful lang, mag-fact check lang din kita para may mga nakita natin sa social media. Kaya daw mga nakita ka mga fake news sa social media daan. And then, magdala lang kita sa payo sa protection sa ingat ang dito sa ulan. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo nga salamat. Salamat man, ma'am. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga BRC. Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa, Iloilo. Days after no nga nag-exit ang Bagyo Opong diri sa aton sa Pilipinas. Here comes mga biano may ara kita ginabantayan nga another naman nga low pressure area Karapatan sa mga usapin. sa sang Philippine Area of Responsibility. So ginalauman nga magasulod ini no sa or tomorrow or today no or tomorrow morning. And in case mga biano magadevelop sa isa ka bagyo, naghahatagan ini sang local name nga Paul. May karapatan, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko siya. Kahapon no, gulpiada nagbubo ang mabaskog nga ulan o halos. Kawan, sinuwala ako. Makita nato no, our may zero visibility kita no. Sa pila ka areas no diri sa syudad sang Iloilo bangod man sa mabaskog nga ulan gani no sa mga Tunuan, magdesisyon para drivers nato no or even commuters nato maghalong gid make sure nga ti no baba yung ipatutupa. magwa ka mo sa inyong opisina may bitbit ka mo nga payong Nagkapuntaot ng media. niya pangontra no init man o kon ulan. Ang buong sambayanan, kaya kong maipalik. Anyway mga biyan artist nato no makaupod ang aton nga bisita subong nga hapon. May karapatan. Ara kita no sa mga balita nga igadulong sa inyo. 24 mga biyan kababae nga mga pulis. Sang Police Regional Office 6 ang nag-avail sang libre nga cervical screening. Naging patigayo naman sang Regional Medical and Dental Unit 6. Kag OBGYN team sang St. Paul's Hospital, Iloilo. Kay tuyuan mga biyan sa sini nga libre nga screening ang early detection kag prevention batok sa cervical cancer. Sa'yo'y nananalig ang harapin na naman. Ang cervical cancer mga bino isa sa mga most preventable nga sakit abang isa man ka life-threatening disease kung hindi gilayon ma-detect. That's why no nga importante kung kita mga biyano mga babae nagapa-screen kita no for cervical cancer. Komitido mga biyan ang ato nga Police Regional Office 6 nga tagaan sang prioridad ang ikayong lawas sang tanan nga personnel. Para makita ninyo mga biyan sa screen naton ang pagpaidalom sa libre nga screening kag early detection batok sa cervical cancer sang aton kapulisan. Samtang mga abyan ang aton naman nga Department of Migrant Workers so kon DMW Region 6 and Negros Island Region nagliwat mga abyan sang simultaneous nga pag-release sang 2 million pesos nga livelihood assistance sa idalom sang aton nga Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program. Kung ang ginatawag nato no nga BPBH program sang DMW. Sinuwala ako. Miara mga abyan kabugusan nga 200 ka mga overseas Filipino worker nga nakabenepisyo no sa sining programa
kung sa diin 95 sa ila ang gikan sa Region 6, May 105 ang gikan sa NIR. isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin sa edukasyon. Sana'y hirap ang kalusog ng taglay, pakikipaglaban sa karahasan, isang matutong galian. Babae ko, Magluwas mga abyan sa pag-release ng assistance, naghiwat man sang financial awareness and small business management training para no i-equip ang mga benepisyaryo naton sa kayang-kaya ko siya. knowledge and skills no sa pag-manage o kung pagdumana sang ilang livelihood projects. So ang ining training ang gin-organize naupo no ang government agency sa idalom sang National Reintegration Network o kon NRN. Magdesisyon para sa Nagpresenta man dito no ang aton nga Department of Trade and Industry. yung ipatutupad sa usaping ekonomiya. Nakip man no ang aton nga Social Security System kag ang aton nga PhilHealth kung sa diino nagpresenta ini or ini nga mga ahensya sang gobyerno sa mga programa kag serbisyo para sa aton nga mga OFW. May karapatan, may boses, may kakayahan, malakas ang loob, pusong totoo. Ang aton mga abyanong BPBH program o kung Balik Pinay, Balik Hanap Buhay, Sigawan, sigawan ako. hinahatagan nato no prioridad ang mga distressed workers. Kung ang ibang pagin nato no nga distressed and displaced women household service Buhay workers. dito, susuko. So pinaagi diri mga abyano mahatagan sila sa livelihood assistance para ngati sa ilang pagpauli Palaban ang hamon ng di magamit sila no sa ilang pangnegosyo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, sila una 19 sa hapon sa aton nga pagbalik. Makaupo na naton mga biyan ang aton nga bisita subong nga hapon ang aton nung 2022 LO President sa JCI Iloilo ilang-ilang kag 2025 Regional Skills Development Director nga isama mga biyan ka certified trainer kag registered nurse. Makaupo naton mga biyan sa aton nga pagbalik si President Marcia Angeli Ang. Magabalik kita mga biyan diri sa programa Babay Ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:23 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kang akong inyo alagad, Marian Grace Aranyana. Paapi, isinusulong ko mga layunin. Uy, mayong hapon sa aton nga mga viewers sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Kamusta ka mo no? Halo? Batian ninyo mga biyan kaina no ang panugyan sang aton nga Pag-asa Iloilo. Ati mi ara kita no sang isa ka low pressure area outside sang Philippine Area of Responsibility. Although ati hindi kita mga biyan no apektado pa sang sininga LPA diri sa Western Visayas, Easternist mga biyan no amo ang nag-aapekto sa aton nga panahon. That's why no wala man gina-rule out sang aton nga Pag-asa ang posibilidad nga subong nga hapon mangin mainulano same kahapon. Babae ko kayang pamunuan. Mga biyan, as mentioned earlier, isa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod subong nga hapon sa aton nga pagpangalagad sa programa Babae Ka. I'm so excited mga biyan no, nga makaupod siya kag ma-interview sa ako nga programa because hambal gani nato no isa ini siya kumbaga sa mga gina-look up nato no nga babae na nag-excel no wherever you place her. I'm so excited mga biyan ipakilala sa inyo ang 2022 local president sang JCI Iloilo Ilang-Ilang at ang 2025 skills or regional skills development director in Western Visayas, isa mga biyan ka certified trainer kag registered nurse. I believe no yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita si President Marcia Angeli ang Press March, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon. Yes. Anong itawag ko sa imo? VP Marian? Ma'am Marian? Okay, gig kung Marian lang Press March. Marian. Yes. Mayong hapon. Kaya Yes. sa tanan nga kapamati, subong hapon. Yes. Press March, no, antes nato, no, istoryahan ang imo nga JCI journey, no? Pwede mo ba na mapakilala sa amot, no, nga mga tagpalamati, taga diin bala si Press March, no, diin ikaw nagdako, din ikaw nag-eskwela. Okay. So, thank you gid sa inyo pag-invite. Mapakilala ako sa akong kaugalingon para man nga ang mga nagapamati medyo may ideya kung sino ni ang nag-iistorya sa ila. Sang gamay ako, dito ako nag-star sa Silay City, Negros Occidental, as the elementary years. And eventually, sang akon elementary years, nagsaydo na kami diri sa may Gimbal. Kaya ang akon nga bilog nga family, taga Gimbal. So, halin sa gahiligay nun, na katuon ako magkinaray sa elementary kag leading to high school. So, din nag-eskwela ako sang akon nga BS Nursing sa West Visayas State University kag nagkuha man ako sang unit sa Master of Arts in Nursing sa CPU. Yes. Press March, no, you've mentioned, nagkuha ikaw sa kurso ng nursing, kag ikaw, no, isa ka registered nurse. Was it really your dream to become a nurse with Press Marcia? I think do medyo makarelate ni ang mga kaedad ko, no? Sa lamuto nga time, nagadako ang boses sang parents o kun sang mga relatives kung ano ang kurso nga kwaon. So, ang muto nga time, usong-uso kid ang nursing. So, ang short answer, hindi ko gid siya kung baga first choice. Pero may mga bagay gali sa life naton nga
ma-learn lang naton nga manamian o kung palanggaon as makilala na pala ang isa ka, hindi ini jowa ang ginaya-describe ko ha, ang isa ka bagay o kung isa ka interest. And I think amo nang natabo sa akon with nursing. Eventually, sang gina-eskwela, ako na siya ginatunan ko siya, dito ko na-realize nga bagay man siya gali sa akon. Kaya dako man siya nga responsibility nga klase obra. Yes. Pero Pres, no, if you had the chance no nga magpili tani no sa imo nga kurso, ano tani ang gusto nimo? So kay tungod nga ang akon nga mother as a subong nag-obra siya as a teacher. Kag ang akon nga father isa ka retired nga police officer. So I think duwa na ka ang muna nga mga obra ang dugin pamangkot ko. Hambal ko pwede man ayhan ako maging teacher pareho sa imo. So ang sabat sang akon mama, hindi lang kay tamaan ka budlay ang maging teacher. Miski ara ka na sa balay mo, ginadala mo gityapon ang imo obra. So do feeling niya hindi niya gusto nga amo man ang akon experience. So ginmangkot ko man ang akon tatay, di pwede man ako ka-police. Nanipat ako sang rason pero kambalya hindi man ko no. So, eventually, kay tungod nga damo sa akon ng mga classmates, nga nag-decide nga mag-nursing, so hambal ko, maupod na lang ko sa ila. Yes. And I think no isa Pres Marcia no ang kurso no nga nursing no sa kumbaga halin sa una in demand gid not only here no sa aton nga sa Pilipinas but even abroad no isa ini siya sa mga kurso no nga in demand no kag maghambal kita mga nurse no halin sa Pilipinas. I think ginapalakpakan gini ka ginapangita sa iba no nga pungsod ang aton man nga mga nurse. Pero Pres March no, tell us about your journey sa JCI Iloilo ilang ina or sano ikaw nagsulod sa JCI? What pushed you no nga magsulod sa sining nga organisasyon? Honestly, sang gin-invite ako sa 2018 na mag-attend sang orientation sa JCI, tamaan ka limited ang akon nga nabalaan party sa JCI. Medyo na kay mahuluyaon gid ako kalama na kuya lang ako mangindi sa nag-imbitar sa akon. So hambal ko sige na lang gani ma-attend na lang ako sang orientation. Pero na sang abot nga time nalipatan ko nga nagpangati ako. Aside sa pagiging nurse, nakasulod ako sa isa ka career sa sales. Tapos, so na-feel ko bala nga hindi bagay sa akon, kitungod nga hindi man ako kabalo magtikab sa akon mag-istorya sa damo nga tao. So, nagpangadi ako nga tani ipadala ako sang Ginoo sa isa ka grupo nga pwede makatudlo sa akon sang mga leadership skills, makatudlo tani sa akon party sa public speaking. Pero ang gipangadi ko, Marian, tani mga babayi ang matudlo sa akon. Kitungod nga, nakita ko sa akon obra nga damo man sang mga lalaki, kag pwede man sila makatudlo galing do sa akon niya personal. Gusto ko tani makatuon sa mga babayi kung paano man sila ya mag-sales, paano sila let's say mag-ambal mo ba na mag-excel sa ilang field. So pagpangadi ko, aba ko tani Lord gaan mo ako sang mga mentors. Tapos few months sang ako nga pangadi nga na-invite ako nga mag-attend sa orientation sang JCI Iloilo ilang-ilang. Pero wala ko pa to naintindihan nga sabat na to gali sang Ginoo sa akon. Eventually, sang nag-look back na lang ako, na-realize ko nga ay ginsabat gali sang Ginoo ang pangadi ko. Ginbutang niya ako sa isa ka organization like JCI Iloilo ilang-ilang nga syempre ang ilang-ilang puro na babae nga lain-lain nga background. May ara kita nga mga lawyers, mga negosyante, may ara nga police, lain-lain nga field. Kag didto ako nakakita sang grupo sang mga babayi nga ara ba lang willing gid sila nga mag-share sang ilang natun-an, willing sila mag-share time,
effort para magtudlo sang somebody like me. So 2018 gid ako nag-start sa journey ko sa ilang-ilang. Yes. Pero Pastor, you've mentioned no, nga mahuluyaon ikaw when you entered JCI Iloilo, ilang-ilang or JCI as a whole, no? Paano ikaw nag-transition into that mahuluyaon kag isa ka certified trainer and even now isa ka regional skills development director? O gani, ambal ko kung ako as subong makaistorya ko ang younger self ko. Yes. Hambalon ko siya nga sa ulihi maging trainer ikaw. Tapos sa ulihi ma-serve ikaw sa Western Visayas bilang training director. Yes. Mambal gid gurong younger self ko nga imposible gid na kay hindi ko gid na linya. Feeling ko hindi ako equipped para sa amo na nga klase obra. Pero ang bala mo, Marian, I'm sure aray man ni sa imo heart nga ang mission natin sa JCI is paghatag sang oportunidad, Yes. lain-lain nga mga oportunidad para nga makaproduce kita sang positive change. So diri ko gid na batyagan sa JCI nga isa ka mahuyaon nga miski professional na ako that time, no? Mahuyaon man ako gyapon. Hindi ako komportable mag-istorya, especially kung medyo dako na nga grupo. Yes. Gintagaan ako sang JCI, kag especially sang ilang-ilang, sang mga lain-lain nga opportunities para nga ang basic lang gid, para makahambal lang ako sa iban nga tawo. So good to Marian, do ka gagmay lang nga roles makadto lang sa mga project partners, mag-istorya sa ila, party sa project, maghatag sang letter, mga gagmay lang gid nga responsibility, hasta nga gingaan ako responsibility nga magtungko sa registration table, mag-entertain sang mga guest kung mag-abot sila. Dito ko na amat-amat nga ay sa mga gagmay gali nga mga roles kaya ko man. Hasta nga gintagaan ako opportunity nga magpamati sa mga sagad nga mga trainers sang ilang-ilang. So para mabalaan sa mga gapamati sa aton, ang JCI Iloilo ilang-ilang isa sa mga kumbaga sikat sa iya ang iya nga pool of trainers. So sang bag-o pa lang ko sa ilang-ilang, nakita ko gid kung paano maghatag training ang akon nga mga upod sa ilang-ilang. Kag Marian, na-feel mo na kisa nga hindi siya malain nga, hindi siya hisa. Pero do ang feeling bala nga do, ayala, gusto ko man maging sagad pariyo sa iya. Gusto ko man mag-istorya ko. Nga do, wala ko bala na kulbaan, do pariyo na sa iya, kaya ya mag-explain, kaya ya kisa magpakadlaw. So do may na give birth nga feeling sa akon nga heart nga I want to be better man pareho sa naga-training sa akon. So gingaan ko nila opportunities and didto ko na patunayan nga tanan gali kita regardless sang aton nga current nga skill or current nga situation, once we are given opportunities kag gina-grab naton ang opportunity, dira gid gali nagasagat, dira kita naga-develop kung ano aton strength kag amat-amat nagasagad. So ang final ko lang siguro nga answer dira, because of those opportunities nga ginhatag sa akon, na hone, na develop ko akon nga strength sa pag-explain, pagtudlo, pag-empower, and then eventually nagaan ako sang responsibility to give back man sa chapter kag sa region.
Yes. Press Marcia, no na namin ako sa ginhambal mo, no, nga regardless of our current situation and the skills that we have right now, no, kung magaan kita sang oportunidad, no, makita gidya ang aton nga capacity as a person, no. And I remember, isa ka bitin naghambal ina Press Marcia, no, nga it takes only one person to believe, no, sa isa ka bata, no, para nga mangin successful man siya sa kabuhi, no. And I think, Press, no, madamo ang nakakita sang imo nga potential. That's why nga ti ginahatagan ikaw subong sang dako nga responsibilidad bilang Regional Skills Development Director naton. But before naton inaistoryahan, Press, no, take us to the time nga ginhambalan ikaw nga mangin presidente sang organization. Were you expecting this, no? Ano that time ang imo nga nagsulod sa imong paminsaron from that person nga hipuson ka tama na huya mag-encounter sa mga tao and being given that chance, no, nga to lead an organization? Siyempre, kung tanawon ko lang siya as a responsibility, siguro mambal ko nga maisol gid ako kag hindi ko siya pag i-accept kay kadako siya nga responsibilidad. Imagine sa isa ka tuig naga-expectar ang imo nga chapter nga ipakamayuhon mo sila, ang mga members, ang imo nga chapter. So wala ko siya masyado gintanaw as a responsibility. Ang akon to mindset eventually sang gin-accept ko siya is paano ko mahatag sa iban kung ano man ang mga benefits nga nabaton ko sang nagasugod pa lang ako sa JCI. Sang nagsugod ako 2018 hasta nga gin-offer sa ako ng presidency sang 2022, nakita ko ang akon personal growth. Yes. Nakita ko ang tutuod nga positive change nga ginahambal sang JCI within myself. So sang 2022, hambal ko, this is my time to give back to others. Kung ano ang maayo nga nakuha ko, gusto ko i-share ko man sa ila during my presidency. So, mas nagmagaan sa akon. So, hindi siya nga kargo ko ang bilog nga chapter, but more of ano ang ayhan ang pwede ko mahatag para nga maging maayo man ang akon nga mga members ng JCI kag ang mga communities nga ma-reach naton. Yes. And I think, Press, no, mas lesser kumbaga ang weight nga ginadalanin mo if you see that position, no, as something where you can give back sa community rather than being a big responsibility, no, nga ihatag tanan-tanan sa imo. Pero Press, 2022 do bag-o pa lang or pandemic time 2022, no, or we are just adjusting kumbaga, no, sa pagiging normal sang ato nga komunidad during your presidency. Ano ang mga challenging part of being an LO president sa isa ka situation, no, nga we came from a pandemic pa? Balikan nato mga abyan sa dili madugay si President Marcia Angeli ang ato no nga connection with her. Kabayan ko at may silbi sa Sa mga ulihino nakatune in ang aton mga abyan nga bisita ang aton nga 2022 local president sa JCI Iloilo ilang currently the Regional Skills Development Director sa Western Visayas. Lahasan matutong galian. Grabe mga abyan, no, ang transition. Actually, no, sa mga iba nato, no, nga nakaupo diri sa programa Babay Ka nga taga JCI, they also mentioned that, no, nga kung sang una na mahuluyaon sila but because, no, sa sige-sige nila, no, nga pag-encounter sa community sa pag-lead, no, sa project. Kumbaga, no, i-quote ko lang ang isa naton ka guest diri subong, no, daw patay huya na siya nga maka-istorya sa iba, no, nga mga tao. So naga-reflect, no, do kalabanan, no, kiti more than being an organization, no, ang JCI Iloilo ilang-ilang na-develop ang mga members.
nga mangin leader. Hindi lang naghahatag sa project sa community, nagkakagto sa community para maghatag project. Pero sila mismo nga mga members, kina-develop nila ang ilang nga kaugalingon, which is very good. Wala lang naghahatag project sa community. Hindi ang kaugalingon nila, no, gina-develop man nila. Kung may kapal sa'yo'y nananali, hanggang harapin na ng mga palagi. Kung sila na kabalik palaban, ang hamon ng buhay dito. So sige mga biyan, nagabalik sa aton nga Zoom, mga taga bisita subong nga hapon, si President Marcia Angeli Ang. Hello, Press. Ayun, sige. Yeah, sige. Press, sige. Press, subong no, bilang Regional Skills Development Director no, in Western Visayas, ano ang mga katungdanan nimo? Ano kung baga no, ang naka-pipeline pa dira sa imo nga plano to be implemented bilang RSDD naton? Yes, Marian. So bilang RSDD, ang akon naging role for 2025, maging bridge na ako for trainers diri sa Western Visayas para sila man makadevelop sang ila training skills and sila mismo ma-certify man bilang mga JCI Philippines National Trainer. Kaya ang ginistoryahan gani naton kay ina ari na kita sa Tiempo nga mag-give back, no? Yes. So bilang regional training director, hindi na ang spotlight kumbaga sa akon bilang trainer, pero ang spotlight gusto ko didto na sa mga nag-develop naton nga mga trainers, and I'm very proud to say nga sa aton nga pagbulig sa ila along with our Visayas man nga training team, naka-develop kita sang madamo nga trainers diri sa Western Visayas. Wow. May mga trainers kita from Rojas, diri mismo sa Iloilo City, sa Bacolod, and para sa akon, it's a mark of success as the Regional Skills Training Director para nga maka-develop sang iban nga trainers. Yes. So everyone has the chance, Press Marcia, no, nga kung member ikaw sa JCI, you have the chance nga maging isa man ka certified trainer. That's right, Marian. So may ara kita nga mga programa sa JCI Philippines para nga gaan sang do blueprint o kon plano ang isa ka member sang JCI kung gusto niya i-explore ang training path. Kay balan mo magsulod kita sa JCI, ikaw ang ma-explore diin ayhan ang mga areas sa community ayhan, gusto mo magbulig sa mga different nga community groups, Yes. Or gusto mo i-develop ang imo nga kaugalingon bilang JCI member. So dira ang training path naton open gid sa tanan. And ang tawag na naton gali sa aton nga Train the Trainers program, ang gabay program sa JCI Philippines. So isa na sa mga programa naton nga ang mahambal mo gid bala nga dako ang impact sa mga members ng JCI bilang or makadevelop sila bilang mga trainers. Yes. Press Marcia, ang imo no nga position as RSDD naton, what year ini siya or extended or pwede ini siya ma-extend? So diri sa JCI may ara kita nga concept of 1 year to lead. So ang ginhatag sa aton nga posisyon along with other JCI Philippines nga mga positions are only good for 1 year. So manugtapos na ang akon nga termino bilang RSDD. Susubong kung siguro to add to that, ano ang akon nga next nga plano, gusto ko gid gyapon nga mag-serve sa akon nga chapter sa JCI Iloilo ilang-ilang para maka-develop sang other trainers. Yes. Press Marcia, no, apart from your ubrama no sa JCI no bilang isa ka trainer no, bilang isa ka RSDD no, ano ang ginakabisihan mo pagid subong Press Marcia? Kiti I think isa ikaw ka registered nurse man. Yes.
isa sa passions ko in life, Marian, ang magtuon. Nasadyahan ako mag-discover ng mga bagay nga makapamaayo sa isa ka tawo. So, for the past few years, ang ako nga ginatunan, healthy lifestyle. So, isama na sa akon way nga pagbulig sa ibang nga tawo as a trainer, kung ako mismo may ara ako nga ideya kag gina-practice ko ang healthy lifestyle, mas maka-serve ako sang iban. So, subong mahilig ako mag-take sang mga online courses about healthy lifestyle. Kag i-implement siya sa akon kaugalingon nga kabuhi, kag gina-share ko man sa iban. So siguro amo nang akon nga hobby. Yes. Pero ano kada ko nga importansya no that we are giving importance no sa aton nga health no. Yes. So I think bilang ang mga babae siguro ang akon nga istorya ko no. Bilang mga babae damo kita sang mga roles and responsibilities sa kabuhi. Iban sa aton mga breadwinners, iban sa aton mga nanay, sister, mga asawa, sa kadamo-damo sang responsibility nga may ara kita, kisa galipatan naton nga ang lawas nga ini, ang aton nga mind gani, ang aton nga heart, amuni ang mga bagay nga nagabulik sa aton para iubrahon ang mga responsibilities. Yes. Hindi porke nga damo kita responsibilities, ilipatan na naton ang aton nga kaugalingon. Yes. So dira gid ko na nasadyahan kung ang isa ka atawo mamangkot siya sa akon do gusto ko maging active. Gusto ko active lifestyle. Gusto ko tani magsugod, mag-exercise, or gusto ko tani maka-learn ako about healthy eating. Yes. So kung may magpamangkot na sa ako, do nalipay gid ako, especially ang mga babae no magmangkot sa akon, and gusto ko gid nga makatudlo sa ila kay tungod nga balaan ko nga kung ano ikaw balang mag-alaga sa imo nga kaugalingon, amo man na ang quality sang pag-alaga o kon pag-ubra mo sa imo nga mga responsibility. Kanubo lang sang kabuhi no. Do kanami tani nga while ginaubra ni naton ang aton nga mga responsibilities, medyo malipayon kita. Malipayon kag healthy kita. Yes. So, lapit gina sa akon heart. Yes. So sa mga gusto nga mag-reach out sa imo Pres Marcia no kag mangayo sang imo dira no nga tips no or guidance din ikaw nila pwede ma-message or din kanila pwede ma-istorya. Ara ako sa social media okay gid sa akon nga mag-send ka mo message. Akon nga pangalan sa social media Marcia Gonzalez Yun. Pres Marcia no because of our limited man nga time no basi may ara ikaw luyag nga i-promote subong no nga activities, upcoming activities. Yes. So speaking of active lifestyle, basi gusto naton nga mag-start sang aton nga exercise journey, ginaimbitaran ko kamo nga mag-join sa isa ka project sang JCI Iloilo ilang-ilang upod sa B Lifestyle Complex. Ang program gani isa ka fun run, Cloud9 Race ang iya nga pangalan. Ang race naga-stand for Run Against Corruption Everywhere. So kung gusto mo bago ka pa lang sa running, may ara nga 1 kilometer run o kung may ara nga 5 kilometer run. So ang proceeds ng fun run nga ini magakadto sa Team Rescue Iloilo sa mga mahilig sa pag-alaga sa mga pets o kung nag-care for welfare of animals. Ang Team Rescue Iloilo, sila ni ang isa ka NGO diri sa Iloilo nga naga-rescue, bulig for animal adoption. So kung gusto nyo maka-start
sang active lifestyle and at the same time makabulig sa Team Rescue Iloilo. Join us for the Cloud9 race. Kini ng October 19, Sunday na siya, 5 a.m. Ang aton registration open pa until October 12. So kadto na kita sa mga social media channels and pangitaon lang natin Cloud9 race. Yes. Press Marsha, before I let you go, no, basi may ara ikaw luya pasalamatan or i-shout out take this time. So, may nag-message gito sa akon kay Ina. So, ma-hi gid ako sa mga ladies of JCI Iloilo ilang-ilang nga nagapamati subong nga hapon. Si VP Dimple somewhere ara sa Negros Occidental or Oriental. Mayong hapon sa Imoda kag si of course sa aton nga 2025 nga LO President Press Pampli. Yes. With this, Press Marsha, madamo gid nga salamat sa time nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas and hopefully no, ini last time nga makaupod ka naman kag ma-interview ka pag gid namo no sa future pag gid nimo dira nga endeavor. Madamo nga salamat, Press, kag maayong hapon. Thank you, Marian. Mayong hapon. There you have it, mga abyan, si President Marsha Angeli Ang, ang aton nung 2022 LO President sa JCI Iloilo Ilang-Ilang, Digital Skills Development Director subong nga 2025, Karapatan sa mga aton nga certified trainer and registered nurse. sanay. Hirap po kalusog ang taga. Mga abyan, luya ko i-highlight no ang ginmention ni Press Marsha no kagang iya nga tips no sa mga babae. And I think this also applies no even sa mga lalaki no nga if you care sa imo kaugan mo, dapat i-practice no ang healthy lifestyle. Hindi kung ano ang ginakaon mo, ano ang ginapasulod nimo dira sa imo lawas, ano na ang ginahatag sang lawas mo man nga energy sa imo. So kung healthy ang imo nga lawas, healthy dira no nga mga pagkaon ang mga ginapangkaon nimo, ma-ensure naton nga healthy kita as a person. Magdesisyon para sa karamihan. Nagluyag ko liwat no ihambal ang ginmention ni Press or ang hatag man nga tips no ni Press Marsha ka ina. Ekonomiya, sarap ang Na regardless mga abyan no kung ano ang status naton, ang skills naton subong. Kung may oportunidad, seize it. Who knows, basi parehos kay Press Marsha no, ikaw na ang next nga certified trainer or next no nga nagahatag sang training. sa buong bansa. Nami no, hindi makita mo gid no ang pagtransition ni Press Marsha halin sa isa ka mahuluyaon nangin presidente. And wala ilang ginaalagara ng iyayang chapter kundi bilog na nga Western visa. Sino maghuna-huna. Umay ka pa sa'yo'y nananalo. When I first met no si Press Marsha, hipuson si Press Marsha. Ang isa dira mga abyan no, sa manamian mo kung ma-encounter or makilala mo si Press Marsha, ang iyang positive aura. Do wala nagapangaki. Siguro, epekto ina mga abyan no sa healthy lifestyle. So once again no kay Press Marsha, madamo gid nga salamat and good afternoon sa aton nga mga nagalantaw subong nga hapon. Hello kay EVP Bea, kay Press Pampli, kay Dear Samil, nakaupod man naton diri sa programa Babae Ka, and of course sa aton nga birthday girl. Maayong hapon kay Direk Leona Miguel Haula. Sabay pa nung mga tagapagid ikaw sa madamo pagid nga blessings and more birthdays to come. Maayong hapon man kay Madam Era, kay Press Monica Espinosa Valencia. Isaman ini mga abyano sa lagting dira nga presidente sang JCI Iloilo Ilang-Ilang. Best of the best president. Kag syempre sa ibang pagig nga nagatutok subong nga hapon, syempre ang isa pagig nato no ka resident diri nga nagasubaybay sa nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo, EVP Neil Rose Vizcarrial. Isinusulong Despite the distance no, suportado sang aton nga EVP
sa edukasyon. Ang mga programs ng GC. Kahirap magkalusog ang tag-life. Mga biyan, wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad. Tunggali. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok subong nga hapon. Hindi kasi matitinig kailan pa man. And of course, thank you man sa akon mga katuwang teknika. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipa, kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga biyan, ako na lang gid si Mergan Grace Arenyata, kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyong publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.